Okay guys, nagpadala sa atin ng Temu ng mga products. Kung hindi nyo pa alam kung anong Temu, isa to sa mga bagong shopping apps natin dito sa Pilipinas, para siyang Lazada at Shopee. So sabi nila dito, affordable daw yung prices nito, up to 70% off, at may mga free shipping pa yan kapag return mo daw, free na lang daw siya, at up to 15 days na refund. So hindi kayo mag-alala na kung sakaling masira yung items nyo, pwede tayong mag-refund dyan. Tapos tumatanggap din sila ng mga PayPal, cash, mga ganun. At hindi ko lang sure kung may COD, hindi ko pa na-try kasi pinadala nga sa atin to. Pero maglalagay na lang ako ng link sa description at binigyan tayo ng voucher code dito para kung sakaling bibili kayo, magagamit natin yan. Pero ang tanong dyan, kung maganda ba yung mga items na binili natin o binigay nila at ilang days bago nakarating sa atin yung item. So para sa kalaman nyo lang, sponsor video to at hindi ko binili yung mga product na binigay sa atin. Actually binigay lang talaga. Pero sasabihin ko pa rin kung ano yung totoong saluubin ko sa mga product na to. Pero depende pa rin yan sa mga presyo kasi yung Temu, nung nakita ko, ang gaganda talaga ng mga features at akala mo talaga yun yung makukuha mo, pero check natin lahat yan. So pinapili ako ng mga products dito sa Temu. Actually lahat ng mga products doon pwede kong piliin, pero yung mga kailangan ko talaga yung pinili ko. So dito meron tayong 1 set electric screwdriver, nasa 1,140. Actually yung voucher natin pwede natin gamitin dyan, pero dito kasi nagustuhan ko siya, electric na to at maraming screwdriver set na kailangan ko. So first time ko rin magkaganito. Tapos ang isang pinili ko rin dito yung watch nila na 720 lang. Ang tawag dito is the Jello Smartwatch. Actually waterproof din to, pero ititest natin lahat yan kung waterproof talaga at gaano siya katibay at worth it naman kaya sa 720 niya. Then dito meron tayong USB rechargeable hair clipper para sa mga berbero kaya panghalis na kung anong mga buhok nyo. Pwede to kasi napakamura niya lang, 231, at mamaya sabihin ko sa inyo kung anong materials niya. So napakamura niya at napaka-promising ng itsura niya. Pangapat naman dito, bumili tayo ng 2.4 Wi-Fi na HD bulb camera. Yan, nagustuhan ko to kasi pwede kong ilagay sa labas para ma-monitor ko kung sino pumapasok tsaka lumalabas. At napakamura niya lang din na 855. So move on tayo. Dito naman 500 lang, kailangan daw ng asawa ko. So binili ko rin siya at hindi ko pa alam kung ano mga quality nito, mamaya i-open natin. At pumili rin ako dito ng 850 na laruan na pusa para dun sa anak ko. Then ang pinaka-paborito kong nakuha talaga dito, actually may kamahalan siya. 2,400 siya na magnetic floating bulb. So napakaganda nito para sa mga b-roll natin at sana maganda yung dumating sa atin. So ayun, after 1 week dumating yung mga package natin. Actually sabay-sabay siya. Siguro dahil sponsor video to kasi sinabay na nila lahat. Pero feeling ko isang warehouse lang to kaya sabay-sabay sila. At ang nagpadala sa atin dito is JNT. Actually may Ninja Van akong nakita, pero sa lugar ko kasi nagpapadala talaga is JNT. So maganda para sa akin yun. Ayaw ko kasi ng Ninja Van kasi maraming issues sa nakaraan. Pero i-check natin yung mga item na dumating. Okay, unahin muna natin yung screwdriver na electric. So ito yung box niya. Then sa loob meron siyang case na ganito. At makikita natin yung laman ng loob niya. Actually napakaraming tools, kundi ako nagkakamali, 46 to. So tama, 46. Tapos meron nga tayong electric na screwdriver dito. So ito yung electric na screwdriver. Lalagay lang natin ng bala dito. Yung isa clockwise, tapos yung sa counterclockwise. So ganoon naman talaga, diba? At napansin ko maganda yung materials na ginamit dito. Sa 1,144, masasabi ko na sulit to pag binili natin kasi may mga set tayo na 46, sobrang dami talaga at marami tayong magagamit. So tinest ko to sa mga bagay-bagay kung ano-ano pa at okay naman, matibay at makapit siya. Yung charging nito dito rin sa pen niya, nandito sa taas. Tapos kapag nag-charge siya, meron tayong indicator lights dito. So pwede nito sa 1,400. At huwag nyo kalimutan pala yung code natin, no? Ipa-flash ko na lang dito. Siguro hindi ko pa masabi kung ilan yung battery talaga na tumatagal nito, pero sa napansin ko matibay naman siya at makapit. Sasabihin ko na sa inyo sa future siguro kung ilang oras ko siya nagamit. So susunod, ito naman yung air clipper natin at rechargeable to So sa box meron tayong puting box dito, nakalagay dyan na Vintage T9 Trimmer Professional. Nagulat ako na malakas talaga siya at gumugupit talaga. Yun nga lang ang napansin ko, parang siyang hindi siya pwede sa buhok, parang ganun. Pwede sa buhok pero agad siyang pupurol. Yun yung napansin ko. At sa materials po naman, syempre yung nasa taas yung pangkat niya talaga is bakal siya. Then sa baba expect ko aluminum siya o metal, mga ganun, pero plastic po siya. So sa lagang to siguro pwede na pangkat ng mga buhok natin, mga balbas natin at kaya-kaya. Pero sa buhok duda ako kasi agad siyang pupurol, mga ganun. Siguro mga 3 gupitan baka mapurol na to. Pero kung meron naman kayong alam para magpagawa
nito o magpahasa nito, pwede naman. Sa material, saktong-sakto lang sa presyo niya. Hindi ko in-expect talaga na hindi siya metal kasi sa itsura ng picture niya parang metal siya. So para sa akin, recommended ko pa rin siya sa halagang 231 at may makasama din siyang ganito, iba't ibang mga sizes para sa mga buhok natin. Siguro once, twice pwede po siya. Pero para sa akin, pang bigote lang talaga to. So susunod naman itong pusa na to. Actually kung nasa picture, ganun talaga yung makukuha mo. At napaka-cute niya talaga. Ayan, narinig niyo ba? Nagbamyaw siya. Pero hindi ko hinasayan na hindi siya gumagalaw. Parang sounds lang po talaga siya. So ito po yung sample niya. Actually malakas. Pag ginagalaw mo yung ulo, mga ganun. Yan. Actually napaka-cute niya. Hindi lang talaga siya gumagalaw. Pero sa halagang 853 siguro maganda pa tayo ng mga ibang laruan. Pero expect ko talaga na gumagalaw talaga siya, pero hindi. Cute lang talaga siya. Hindi lang siya ganun kaganda yung materials nito. So susunod naman tayo, meron tayong karaoke dito na portable karaoke. At maganda to kasi yung presyo nito kung di ako nagkakamali parang nasa 600 to 700. At yung link hindi ko na makita, siguro naubusan na. Pero kapag merong akong link, ilalagay ko na lang. Pero hanapin nyo. So portable karaoke po to. Kung mapapansin nyo, mini karaoke po siya. At sa sounds niya, saktong-sakto lang. Actually yung mic nito malakas. Pero nagkukulang ako ng bass dito, hindi ganun kalakas yung bass niya. Pero yung treble medyo matining. So anong magiging expect natin sa ganitong presyo? Pero yung paglampara niya tsaka yung materials siya nagugustuhan ko. So paikot po yan. At may mga button po tayo dito, skip button, power button, play, tsaka yung mga menu. At meron din tayo dito para sa RGB. So sa RGB, iba't ibang kulay, meron blue, green. Syempre tapos may mga cyan pa tayo dito. And then may mga rainbow effect. Yan, sobrang dami. Pwede rin natin patayin kung gustuhin natin. Sa microphone naman, marami tayong mga effects na pwede dito. Actually nagulat ako na meron po siyang ganun. So pakinggan natin yung speaker nito, yung mga sample ng mga effects niya at yung sounds po nito habang kumakanta tayo. Sa aking paling, iba't ibang landas, puno-puno na kulay, ingat ang sahas, pagkasang nilalap, laging nawalan, kunting anik sa ulap, ako'y isang lagan. Yung nang ulit, hindi nga ulitin, yung nang sipin, hindi nga ulitin. So ayun po yung sample niya. Kung nagugustuhan yung sounds, yung link ilalagay ko na lang dyan, hanapin ko. At rechargeable din po to Sa likod meron tayong aux cable, tapos microphone, tapos yung charging port niya na Type-C, isang USB, tapos yung TF card natin o micro SD card. So maganda po to sa mga singer, sa mga nasa room lang, pero sa labas hindi po siya pwede. Pero yung sounds niya pang music pwede na, hindi lang siya ganun kaganda talaga at nagkukulang talaga ako ng bass. Okay, susunod naman meron tayong watch dito, 720 lang to So in-expect ko sa itsura pa lang po ng image, meron tayong materials na parang konting metal, mga ganun, pero hindi ko in-expect na metal lahat. Nung dumating po siya sa akin, yung materials nito hindi siya ganun kaganda. Tapos plastic lang po siya, medyo parang mamurahing plastic talaga. Then may crown tayo dito, hindi siya rotating, parang menu button lang siya. So yun yung isang cons ko dito. Pero nagulat ako dito sa display niya, maganda po yung display niya although IPS lang. Pero kapansin-pansin talaga na mababa talaga yung resolution dito o yung PPI niya. Marami tayong mga pwedeng gawin dito. Actually pwede to sa tubig may IP rating po to. May mga watch faces din to na pwedeng i-download dun sa applications niya. Then nagulat naman ako yung heart rate nito is accurate siya. Hindi ko expect na accurate talaga. Samantalang yung mga ibang relo na walang brand talaga hindi siya accurate. Pero nagulat ako nung tinignan ko yung Cospet B3 Ultra ko dito sa watch na to. Pareho sila. So masasabi kong accurate yung heart rate monitoring nito at yung SpO2 level. Wag lang talaga siguro dun sa blood pressure. Actually may blood pressure din to pero hindi accurate lahat yan. Hindi natin ma-measure yung accuracy talaga ng mga blood pressure natin sa mga watch lang na ganito. Pero sa halagang 720 actually pwede na, kaso may mabibili kasi tayo ng mga watch na konti lang yung idadagdag natin dito. Pero may pagpipilian naman tayo dito na camouflage, mga ganon, mga black, orange, ganon. At nagulat ako nung nasa box siya, medyo mabigat. Akala ko talaga na metal talaga yung body nito kasi napakabigat. Yun pala, may kasama po siyang strap na metal din. So mas mabigat po yung metal nito. At universal po siya, 222mm. At yung strap naman nito medyo may katigasan. Pero sa presyo niya, ano pang expect natin? Ang next product naman na pinili ko, meron tayong 2.4 GHz na Wi-Fi dito na bulb camera.
Actually, 855 lang to. Nagulat ako na maganda siya. Yun nga lang, hindi ganun kalinawan talaga yung camera niya. Pero mamaya na yan. Ang pinaka nagustuhan ko talaga sa camera na to, sumusunod siya kapag may tao, lalong-lalo na kapag gabi. So may detection siyang ganun. Ang ganda ng features na gano'n na 360 bulb to talagang umiikot siya. Yun nga lang kapag dun sa applications niya hindi siya gano'n kay smooth, pero dito sa bulb niya smooth naman siya. Yun nga lang talaga, nagkulang talaga sila sa quality ng camera. Pero pwedeng nito sa 885 kasi napakamura niya, at kung sakaling may magnanakaw sa inyo, nakuha mo na nga yung mukha niya at the same time sumusunod pa yung camera. So para sa akin, sulit tong camera na to at magagamit talaga natin. Next na item naman, may dock tayo dito. Meron tayong wireless charging na 15 watts lang, pero yung presyo nito napakamura niya lang, 353. Pwede na tayong mag-charge dito sa dongle na to. Yun nga lang, hindi ako masyadong kampante dito kasi hindi siya ganun ka-fast charging o talagang hindi siya fast charging. Tapos may mga port naman tayo dito. Meron tayong Type-C port, then para sa iPhone, tapos micro SD card, at meron din tayong lagayan ng watch dito. So yun naman yung nagustuhan ko, convenient naman siyang gamitin, hindi lang siya ganun kalakas, at pwede rin tayong gumamit ng wireless charging nga dito. So para sa akin, pwede nito para sa 353. Etong next naman yung hair dryer natin. Actually ang ganda ng quality nito para sa 500 pesos. May mga hair dryer dati ng 500 pesos lang na dumating dito, pero hindi ganito yung quality. Actually maganda yung quality talaga nito at malakas talaga siya. Yung number 1 niya malakas na, at lalong malakas pa yung number 2. So highly recommended ko itong hair dryer na to. Then at last sa mga items na pinili ko, meron tayong magnetic floating bulb dito na LED lights. At meron tayong kasamang adapter dito para sa power niya. At ang pinaka nagustuhan ko dito, nakita nyo naman, nagpo-float talaga o lumulutang talaga siya. Hindi ko alam kung anong mekanismo nito, pero naastigan talaga ako. Pwede ito sa mga b-rolls natin, sa mga future na video natin, at maporma talaga sa background. So yung presyo nito may kamahalan talaga, kasi alam nyo naman, ganito talaga yung makukuha natin, talagang quality, 2,474. Pero yung voucher nga na bibigay ko sa kanyo, baka sakali maka-discount pa kayo dyan at makuha nyo ng mura. At kung kailangan nyo naman to, pwede rin. Hindi siya ganon kalakasan talaga, saktong-sakto lang na talaga na para sa akin, pang b-roll lang. Hindi mo siya magagawa as ilaw talaga na maliwanag, pero mga dim lights, mga ganon, pwede siya. At masarap talaga sa mata yung mga warm colors na ganito. So ang pinaka nagustuhan ko talaga sa ilaw na to, ikot mo siya ng konti, dire-diretso na siyang iikot. Yun yung maganda doon. Yun nga lang talaga, hindi ko alam kung ano nangyayari dito, at ma-rotate talaga siya habang buhay. Ibig sabihin na kapag nakasaksak, talagang umiikot siya, wala siyang ginto, at nakailaw pa rin yan. Then kapag pinatay natin, umiikot pa rin siya, pero kapag inalis natin yung adapter nito, hindi na siya mag-float, titigil na siya sa ganun. Pero kapag binalik natin, okay na siya, mag-float na siya. Medyo may time lang talaga na dapat i-point mo sa gitna para mag-balance siya. Kapag hindi, talagang hindi siya mag-float. So madali lang naman, hindi naman siya ganun kahirap. May mga magnet yan kaya siya nagpo-float, pero hindi ko alam kung bakit siya umiikot tapos umiilaw. So napaka-weird talaga. Yun yung nagustuhan ko sa floating bulb na to. So ayun, kung gusto nyo bumili sa Timo, pwede. Mga 7 days darating na yung mga package nyo. So may mga discount pa dyan at alam ko may mga promo. Hindi ko lang sure kung paano gumagana yung promo. May mga nabalitaan kasi ako na kapag bumili ka ng ganito, bumili ka ng ganyan, maraming papagawa sa'yo bago makuha yung discount o voucher code. So hindi ko pa naranasan kasi yun, pero nakita ko kasi yung review ni Mr. Who's the Boss, mga ganon, unbox therapies. Okay naman tong Timo na to. At gusto ko lang linawin about sa Timo, sabi nila nagnanakaw daw ng mga information to. Actually lahat naman ng mga applications natin ganon. Kunwari sa Lazada o Shopee, kung anong sinearch mo doon, yung mga ads dun sa Facebook tsaka dun sa ibang applications, yun yung lalabas. Kunwari nag-search ka ng relo din yung lalabas sa Facebook. Ibig sabihin nabasa niya applications mo at si-search mo, lalong lalo na yung Lazada tsaka Shopee. Same lang din dito sa Temu talaga. So huwag kayong mabahala, shopping apps lang naman to. At kung nagsawa na kayo sa ibang shopping platform, pwede na to. So ang pinaka-concern ko lang sa mga product na dumating sa akin, yung mga box niya, UP talaga, hindi siya ganun ka-secure. At siguro kung bibili kayo, sabihin niyo yung seller para ma-secure nila yung box. So karamihan kasi sa mga items na pinili ko dito, electronics, hindi siya ganun ka-secure o hindi talaga secure nung dumating sa akin. So I hope na nakatulong ako sa inyo, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katahantaduhan sa channel na to. Magkita tayo sa mga next reviews natin at huwag kayong mawawala. Sobrang salamat po sa tiwala. So once again, ako po si Paul. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun.
one shot.